May matinding hamon po si Speaker Martin Romualdez kay Vice President Sara Duterte na ito daw po ay dumalo sa mga ginagawang pagdinig at ipaliwanag kung saan napupunta ang budget ng Office of the Vice President at ang paggasta ng confidential funds ng opisina ng Vice Presidente. Ang lakas ng loob ni Speaker Martin Romualdez maghamon na. Ang tigas ng muka. Kayo po ba? Naipaliwanag nyo po ba kung saan nyo po ba ginagastos? Ang bilyong-bilyong pera ng taong bayan na napupunta lamang po sa pag-aayuda. Ito po ba ay may sapat at may tamang liquidation? Na tamang paggasta? Ito po ba ay napamimigay lahat sa taong bayan? Ano ang gusto nyo? Sumipot si Vice President Sara Duterte para kuyugin nyo? Hindi po mangyayari yon dahil hindi po kayo credible at hindi kayo ang tamang ahensya na dapat magpaliwanag si Vice President Sara Duterte. Mga hunghang. Panoorin po natin ang video mga press conference, VP Sara Duterte said po, I was asked, ano po yung biggest challenge po ninyo para sa inyo? Ano po? Si VP Sara was asked, ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon? And she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga VP officials niya, lalo nga po doon sa ongoing hearing na with government, dahil nadadamay daw po sila. Hindi dapat lang siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-speak kasi lahat ng mga opisyalis niya ang tigas ng mukha. Siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat sila mag-speak. Ikaw, ipaliwanag mo kung saan ginamit ang pondo niya. Officials na OVP sa DepEd, siya lang magsalita. Yun lang po. Nakita niyo po mga kapatid kung gaano katigas at kung gaano kakapal ang mukha ni Tambaluslos Romualdez. Ang lakas maghamon kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig ng Kamara. At kung siya ay naaawa sa mga tao niya, siya ay humarap sa pagdinig na ginagawa ng Kamara. Eh di parang lumalabas ngayon na ang inyong pag-contempt kay Atty. Lopez ay kangaroo court na naman. Bogus na naman ito mga kapatid. Ang patuloy niyong pagmamalabis sa kapangyarihan, pag-aabuso ng inyong contempt power ay hindi po nakakatulong, Mr. Speaker Martin Romualdez. Ito po ay hindi nakikitang magandang sinyalis po ng taong bayan ang inyong pag-abuso, paglapastangan po sa mga tauhan po ng Office of the Vice President. Bakit po hindi nyo antayin na magkaroon po ng finality at ng tamang desisyon ang COA? Meron po silang 6 na buwan hanggang January until February na makapagpaliwanag po sa ahensya na karapat-dapat na sila po ay humarap at magpaliwanag. Hindi po ang House of Representatives. Ito po ay wala pang finality. Kaya po minarapat po ni Vice President Sara Duterte na hindi na po kayo harapin. Wala naman pong sense kung haharap po siya nangaharap dyan para po magpaliwanag ng ano po. Ng pamumulitika nyo? Ng paggamit nyo ng kapangyarihan, ng pag-aabuso nyo sa mga taong bayan, aba ito po hindi po nararapat. At tayin nyo po matapos hanggang January, at kung meron kayo after January or after February na hindi po masagot ng opisina ng Vice President, ang mga akusasyong ipinaparatang nyo sa kanya, edi saka po kayo magsampa ng kaso kung may nakikita kayo, saka nyo sampahan ng impeachment. Hindi yung nagmamadali kay Speaker Martin Romualdez na hindi ka naman minamahal ng taong bayan. Na 3 taon ka nang namumudmod ng pera naming mga Pilipino na pinaghihirapan namin. Ipinamimigay mo ng ipinamimigay ng dugo, pawis at hirap ng mga OFW. At ng taong bayan, ng daang milyong Pilipino na nagbabayad po ng tax para ipamigay nyo lang sa taong bayan. Hindi nyo po pera yan. Pera po namin yan. Na nilalapastangan nyong ipamigay ng ipamigay at ipamudmod ng ipamudmod para magpabango ng pangalan mo. Na hanggang ngayon ay hindi ka pa rin minamahal ng taong bayan.
na hanggang ngayon na mas lamang pa ang 18% base sa lumabas na survey ang hindi pa nakakapagdesisyon sa iboboto. Ikaw nga 1% ka lang, anong pinagayabang mo? Well, Speaker Romualdez, hindi naman kayo habang buhay nandyan. Magpakalasing kayo sa kapangyarihan. Magpakaabuso kayo sa paggamit ng kapangyarihan. Hindi po kayo mananatiling nandyan. Tingnan natin, sa oras na magkaroon ng panibagong pamunuan, magkaroon ng panibagong manunungkulan sa bansang Pilipinas, tingnan natin kung hindi mabaliktad ang mga pinaggagawa niyong kabalbalan, kung hindi sumabog at hindi pumutok ang mga baho niyo, siguraduhin niyo na ang taong maluluklok sa susunod sa kapangyarihan ay siguraduhin yung kaalyado nyo. At paniguradong siguradong dapat kaalyado nyo. Kasi kapag hindi nyo kaalyado, mababanatan at mababanatan kayo. Kaya iyan lang ang namin. Antayin nyo. Ngayon panahon nyo Panahon nyong bumanat. Panahon nyong babuyin ang mga hindi nyo kaalyado sa politiko. Gamitan nyo ng power trippings. Gamitan nyo ng inyong mga panggigipit kasama na mga abusadong mga congressman na nakikipagtulungan at nakikipagsabwatan sa inyo. Okay lang yan. Hindi kayo habang buhay nandyan. Malapit na ang eleksyon, boboto na naman ng mga taong bayan, ng mga taong karapat-dapat at hindi mga baboy ng mga politikong kagaya nyo na binababoy at nilalapastangan ang batas na umiiral sa atin sa Pilipinas. Okay lang yan. Magigising po ang taong bayan at unti-unti kayong magkakandaubos dyan. Boboto ang taong bayan ng may prinsipyo, may panindigan at may pagmamahal sa taong bayan. Kayo po mga kapatid, ano po inyong masasabi sa mga naging pahayag ni Tambaloslos Romualdez ngayong araw? I-comment nyo po at ipahayag ang inyong mga suwestyon, ang inyong mga komento at pagkadismaya sa mga bulok at mga gahamang politiko na nanunungkulan sa ating bayan. Maraming salamat po.